Barangay Cleanup Drive sa Dagupan City. Tunghayan! Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Mahinang supply ng tubig nararanasan sa ilang lugar sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Joan Ponsoy. Joan? CJ, kabilang nga sa nakakaranas ng mahinang supply ng tubig itong bahaging Galvan, Gomez, Rivera at Herrero Perez. Ay naman sa pamunuan nga ng Dagupan City Water District, kasalukuyan pa rin kasing inaayos itong pumping station sa May Perez. Wala ni isang patak ng tubig na tumutulo sa gripo ni Mang Pablo. Pasado 10:00 na ng umaga pero hindi pa siya nakapaghugas ng pinagkainan. Ang naipong tubig nito kagabi, pagkakasyahin niya na panghugas at maging pangluto ng kanilang pananghalian. Yun ba, maghapon na consumption ng tubig. Kung wala talagang tubig, kukuha ko sa tanke. May kaunting tubig mula sa gripo sa kanilang labahan pero wala pang 1 minuto, wala na ring tumutulong tubig doon. Ayon kay Mang Pablo, malakas lang ang supply ng tubig sa gabi at pahirapan naman ito sa umaga. Usually, mga 7 a.m., the full day, maghapon yan. Hanggang 7 p.m. pa, kung may na, wala, may na. So, mga 8, 9 onwards, lalagas na. Para sa mga magulang na may papag-aralin sa darating na pasukan, doble ang kanilang pasanin dahil sa mahinang supply ng tubig. Oo, mahihirapan yung mga bata sa pagliligo. Usually, sa umaga, wala ang mga tubig. Siyempre, gusto natin magluto ng mga ulamin ng mga bata. Yung mga papasok pa, yung mga naliligo. So, hindi raw na ibibigay ng Dagupan City Water District ang dapat sana'y maayos na serbisyo, lalo na sa mga residenteng buwan-buwan nagbabayad ng singil sa tubig. Ayon sa pamunuan ng DCWD, kasalukuyan pa rin sinasaayos ang pumping station sa bahaging Perez, dahilan kung bakit humina ang supply ng tubig sa ilang bahagi ng lungsod. Ipinabiting na po namin yung paggawa ng bagong pump house at saka yung gagamitin na submersible pump and other instrument na gagamitin doon sa pumping station. Ayon nga sa pamunuan ng Dagupan City Water District, last year pa talaga na umpisahan itong pagsasaayos nga ng pumping station sa bahaging Perez. 25 years na raw kasi ito in service, kaya medyo may kalumaan na itong mga pumping lines at sira na rin yung iba pang gadget nga sa nasabing pumping station. Tapos na itong drilling operation sa nasabing pumping station, pero medyo nahinto nga itong pagsasaayos dahil ongoing pa rin itong bidding nga sa paglalagay ng pump house at mga pumping lines. Ayon rin sa pamunuan nga ng Dagupan City Water District, medyo naging mabagal itong proyekto nila sa nasabing pumping station dahil naabutan din ng election ban itong pagsasaayos sa nasabing facility. Pero kapag okay na raw itong bidding CJ by this month of June, ay inaasahan naman na fully operational na itong pumping station sa May Perez sa first week of August. Umaasa naman CJ nga ang mga consumer ng nasabing pumping station na sana nga ay madaliin na at maayos na kaagad itong nasabing pumping station dahil problema nila itong supply ng tubig sa nalalapit nga pasukan. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy. Barangay Kagawad at dating empleyado ng korte na umano'y sangkot sa iligal na droga, huli sa magkahiwalay na operasyon sa Ilocos Norte at Abra. Nakatutok si GMA News Stringer, RG Lorenzo. Arestado sa drug bypass operation ang isang dating empleyado ng korte sa San Nicolas, Ilocos Norte. Isang pakete ng hininalang shabu at ilang drug paraphernalia ang nakuha sa suspect na si Macneil Kagawan. Nabawi rin ang ginamit na mark money sa operasyon na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Ayon sa pulisya, kabilang sa drug watchlist ang suspect. Itinanggi ni Kagawan ang mga paratang sa kanya, pero maharip pa rin ang suspect sa kaso. So, tinatanggi mo yung paratang? Opo. Anong trabaho mo?
Dati po sa RTC Caloocan po ako. Tapos Caloocan. Taga Ilocos po. Timbog na pinagsanib na pwersa ng CIDG, PIDEA at Cordillera Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group ang 51 anyos na kagawad na si Jimmy Piñegas ng Barangay Cabaruan, Dolores Abra. Naaktuhan ang suspect na nagbebenta ng hininalang shabu. Subject natin bibenta ng pinagbabawal na droga sa Barangay Talustog at sa nearby barangay ng municipality ng Dolores. Depensa ng suspect, napag-utusan lang siyang i-deliver ang na-recover na shabu. Umamin naman ang suspect na gumagamit ng illegal na droga. Sasampahan ng reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect. RJ Lorenzo, naghahatid ng Balitang Amyanan. Baterya ng backhoe na pagmamayari ng lokal na pamahalaan ng mga Dan Pangasinan, ninakaw, nagka-alerto, Claire Lacanilaw. Sinangay ng mga hindi pa nakikilalang kawatan ng dalawang baterya ng backhoe sa dump site ng Barangay Banawang Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa investigasyon, dumulog sa himpilan ng pulisya ang machine operator ng backhoe matapos madiskubre na nawawala ang dalawang baterya bandang alas 7 ng umaga kahapon. Nagkakahalaga umano ng 10,000 piso ang nawawalang baterya. Kasi yung operator, kung lalagyan ng tubig, yun nakita na wala na yung battery. Ayon sa caretaker ng dump site, walang nagbabantay sa lugar kaya madali silang nasalisihan. Umakyat umano ang mga kawatan mula sa bubong ng backhoe at kinalas ang isang compartment kung saan nakalagay ang baterya nito. Ang advice na lang is kung sana, i-park nila sa more secure area. Kung yung mga pwedeng may magbantay. Patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad para sa pagkakakilanlan ng mga nakatakas na kawatan. Claire Lacanilaw, naghahatid ng Balitang Amyanan. Pangasinan Police handa na sa pagbabalik eskwela sa Lunes. Police visibility paiigtingin. Nakatutok live si Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, 75% sa buong puwersa ng Pangasinan Police Provincial Office ang mararamdaman ng publiko bilang kanilang pagsuporta sa pagsisimula ng klase sa Lunes. Mararamdaman ang presensya ng pulisya at mga barangay official sa Pangasinan sa pagsisimula ng klase sa Lunes. Ito ang tiniyak ng Pangasinan Provincial Police Office at mga opisyal ng barangay kaugnay sa Oplan Balik Eskwela. Aming objective is yung masiguro yung kaligtasan ng mga ating mga estudyante sa pasukan. So, we ensure na yung deployment natin ng ating personnel nandoon nakikita at nararamdaman. Mahigit kalahati sa pwersa ng pulisya nakatutok sa pagbibigay seguridad sa pagpasok ng mga bata mula sa pagtawid ng mga estudyante hanggang sa pagmamando ng trapiko. Rekomendasyon din ng mga opisyal ng barangay ang muling pagpipinturan ng mga pedestrian lane o tawiran ng mga estudyante. Pwede nating pinturahan, baguhin para makita ng mga una-una yung mga tumatawid ng mga estudyante. Ilan din sa mga payo o safety tips ng pulis, ihatid sundo ang mga batang mag-aaral, lalo na ang mga unang beses palang papasok sa eskwelahan. Mag-iingat sa mga hindi nila kakilala, huwag makipag-usap sa mga hindi nila kakilala, ingatan yung mga gamit nila o yung mga gadget na maaaring target ng mga magnanakaw. CJ, ayon sa Department of Education, inaasahan na mahigit 20 million na mga estudyante sa buong Pilipinas ang papasok sa Lunes, kabilang na dyan yung mga kindergarten hanggang sa mag-grade 11 o yung tinatawag na senior high school. Wala pa dyan yung bilang ng mga nasa pribadong paaralan. At sa dami niyan, alamin natin ngayon sa pamunuan ng Pangasinan Police Provincial Office kung ano yung kanilang mga paghahanda para naman sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante dito sa ating probinsya sa Pangasinan. Makakasama natin live si Police Superintendent Jackie Candelario, ang Deputy Provincial Director for Operation. Magandang hapon, sir. Unang-una, gaano po kahanda, gaano po kadami ang pwersa ng pulis na magbabantay dito sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante? Ay, opo. Ito nga po ay talagang ang ating PNP po ngayon ay pinagandaan itong ating pong pagbabalik eskwela na kung saan ay meron tayong 386 na PNP personnel at hindi pa yan kasama yung ating mga force
force multiplier na tinatawag yung mga taga-barangay at saka siyempre ito pong tinatawag nating mga volunteers. At yun nga, meron po tayong 108 na police assistant desk na nasa mga schools po, lalong-lalo na yung mga pampubliko o kaya yung malalaking mga eskwelahan. At nakikipag-ugnayan pa rin tayo sa mga principal o kaya yung mga administrator ng mga iba't ibang school para po sa ating pong paparating na pagpasok ng mga Sir bata. Jackie, paano po yung diskarte natin doon naman sa pagbabantay? Mananatili ba lang sila doon sa lugar o paikot-ikot po sila sa mga iba't ibang paaralan? So una, ang pulis po natin doon ay merong oras na sila ay naka-monitor doon. Kaya sinabi naming monitor kasi ay tutulong sila sa pag-check ng mga bag din ng mga kabataan. At after noon, kung nakapasok na yung atin pong mga bata, ay ayun, sila ay maglalakad within the vicinity ng atin pong mga schools. At siyempre kapag meron po silang nakita na medyo kahinahinala, ay agad nila itong titingnan at tititahin na agad ito. Sir, sa dami ho ng estudyante, ano po yung mga karagdagang payo niyo po, lalo na sa mga magulang, para naman yun sa kanilang kaligtasan, matiyak po nila, lalo na yung mga pagdadala ng kung ano-anong mga gamit. Ano ho ba yung mga practical tips po natin, karagdagang payo po? Ay, opo, tama yun. So una, kapag yung ating pong bata o yung anak po natin ay walang maghatid sundo, ay dapat yung bata ay i-text niya kung ano man yung plate number nung kanyang sinasakyan, kung ito man ay jeep o kaya ito ay tricycle. At pagkatapos noon at kung sila naman po ay papasok na habang sila ay naglalakad, ayun, siguraduhin yung mga gamit nila, lalong-lalo na yung gadgets, ay nasa kanilang mga bulsa o kaya sa kanilang loob ng bus. At saka syempre, huwag silang makikipag-usap sa mga hindi kakilala, lalong-lalo na kung yun ay hingi ng tulong, lalong-lalo na kung ito ay pera o kahit na anuman. At saka siyempre, lalong-lalo na ngayon, tag-ulan. So, dapat ay magdala ng payong itong ating pong mga kabataan. Yan yung isa sa mga pinakamahalagang payo, yung magdala ng payo. Maraming salamat si Police Superintendent Jackie Candelario, ang Deputy Provincial Director for Operation ng Pangasinan TPO. Yan muna ang latest mula dito sa Lingayen, Pangasinan. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan. Sa kabila ng pagpapataas ng kalsada, banta ng baha sa Talibao, Calasiao, Pangasinan, pinaghahandaan pa rin ng mga residente. Ang kanilang ginagawang paghahanda ating alamin sa ulat ni Michael Season. Lagpas taong baha. Ganito ang kalbaryo ng mga residente ng Barangay Talibao sa Calasiao, Pangasinan tuwing panahon ng tag-ulan. Problema ng mga residente ang transportasyon, kaya't gumagamit na lang sila ng balsa at bangka. Bagay na pinaghahandaan na ng mga residente ngayong tag-ulan. Sa kabila kasi ng pagpapataas ng kalsada sa barangay, problema naman ngayon ng mga residente ang maaaring maipong tubig baha sa kanilang mga bahay. Ang mahigit 7 taon ng bangka ng pamilya ni Nanay Rose, nakahanda na sa tabi ng kanilang bahay. Lalo na rin niyang magpagawa ng panibagong hagdan na idudugtong sa bintana ng ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ayan, bangka nakahanda na. Pero gagamitin pagbaha na dito. Siyempre, hindi ka naman makakababa pag walang bangka. Nakaantabay din ang bangka at hagdan sa bahay ng pamilya ni Nanay Julia. Mahirap. Saka nakakatakot. Meron akong mga anak na babae, hindi marunong lumangoy. Saka may apo akong maliit. Isa ang barangay Talibao sa high-risk areas sa tinukay ng Calasiao NDRRMO. Maliban sa mga training at information dissemination, inihahanda na rin daw nila ang kanilang equipment laban sa banta ng baha. Nandyan yung parating communication at pangungumusta sa kanila. Michael Season naghahatid ng Balitang Amyanan. Narito na ang public service announcement mula sa D-Corp. Magkakahiwalay na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa ilang bahagi ng Dagupan City bukas, June 10. 9 na oras na power interruption mula alas 7 na umaga hanggang alas 4 ng hapon ang mararanasan sa Barangay Tubang at Mangin.
alas 7 hanggang alas 8 ng umaga at alas 3 hanggang alas 4 ng hapon naman, mawawala ng supply ng kuryente sa Karanglaan, Tubang Road. At tigsa 10 minutong kawalan ng kuryente mula 7 hanggang 7:10 ng umaga at 3:50 hanggang 4 p.m. ang mararanasan sa A.B. Fernandez Avenue, Rizal Street, Tambak, Bulosan, Salisay, Mamalingling at ilang bahagi ng Rivera Street, MH Del Pilar Street, Arellano Street at A.B. Fernandez East. Kalibre 45 baril natagpuan sa isang waiting shed sa Magaldan, Pangasinan. Claire Lacanilaw, pasok! Natagpuan ang baril na ito sa isang waiting shed sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan, pasado alas 10 kagabi. Habang nagroronda daw ang pulis, nakitaan nila ng kahina-hinalang kilos ang isang grupo sa lugar. I-offline kita nila sana. Nung nakitang puminto yung mobile natin at umatras, nagtakbuhan yung grupo of individual. Naiwan ng grupo ang isang caliber 45 revolver at 2 basyo ng bala sa mismong waiting shed. Mabagal yung atras nun pagyarap. So, nagkaroon ng chance yung mga individuals na tumakbo. I think there are 3 or 4 individuals na nandun. Agad na dinala ang baril sa crime laboratory para isailalim sa ballistic test. Patuloy pa ang investigasyon ng otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng baril. Claire Lacanilaw, naghahatid ng Balitang Amyanan. Offline massive sita isasagawa ng LTO kasabay ng pagsisimula ng klase sa Lunes. Paglipana ng mga kolorum na sasakyan, tututukan. Nagbabalik live si Joan Ponsoy. Joan? CJ, wag daw magtaka ang publiko kung sa mismong araw ng pasukan sa Lunes ay marami silang makikita na nagkalat ng mga enforcers ng Land Transportation Office sa mga kalsada. Bahagi lamang daw kasi ito ng kanilang massive offline sita sa pagbabalik eskwela. Sa mga kalsada malapit sa mga paaralan at universidad, pwesto ang mga kawani ng Land Transportation Office Dagupan City. Kasabay ng pag-umpisa ng klase sa Lunes, isang massive offline sita ang sasagawa ng LTO. Kolorum, overloading, yung driving motorcycle without helmet, tapos yung mga bata na nakasakay sa motorsiklo, bawal din yun. May augmentation force na magmumula sa regional office. Aasahan daw kasi ng LTO ang mas mataas na bilang o volume ng sasakyan sa pagbabalik eskwela. Oo, marami. Pati mga red enforcer natin galing sa regional office, kasama doon sa team. Paalala ng LTO, asikasuhin na ng mga motorista ang mga kailangan nilang dokumento para hindi mapabilang sa mapapatawan ng multa. Isa sa mga humabol sa pagkuha ng lisensya, si Joel. Gagamitin daw nito ang kanyang tricycle sa paghatid sundo ng kaanak sa pasukan. Kailangan talaga yun eh. Dahil? Sa pagdadrive para safety rin. Siyempre, pag sisitin kang LTO, dapat may magpakita kang rehistro, license, DJ, bagamat panahon nga ng tagulan itong pagbabalik eskwela, hindi naman daw ito magiging excuse sa mga enforcers para hindi sitahin itong mga lumalabag sa mga traffic rules and regulation. Lalo't inaasahan din talaga na sa Lunes o sa pagbabalik eskwela ay darami itong mga itatalang mga sasakyan na iikot nga dito sa lungsod ng Dagupan. Partikular na itong mga private vehicles. Karaniwan din daw CJ itong mga nasisita ay mga driver ng mga private vehicles. Mahal itong multa ng LTO. Halimbawa na lamang itong kolorum na nasa 6,000 pesos ang multa. Ang overloading naman ay nasa 5,000 pesos ang multa. At kapag wala kang naipakita na lisensya ay nasa 3,000 pesos naman ang multa. Iba pa dyan, CJ, itong ititiket sa'yo o babayaran mo kapag nasita ka naman ng mga local law enforcers na kapag lumabag ka nga sa mga ordinansa naman dito sa lungsod ng Dagupan. Paalala rin ng ROCJ sa mga motsa habang maaga pa, habang may panahon pa raw o araw, ay dapat mag-procure na sila ng documents, mga pertinent documents na may papakita sakaling masita sila ng mga law enforcers. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy. Samantala, paggawa ng tulay na magdurugtong sa Barangay Longos at Lumbang sa Kalasyaw, Pangasinan, natigil matapos mabalahaw ang crane na ginagamit sa proyekto. May ulat si Michael Season. Nasira ang Longos Lumbang Bridge na nagdudugtong sa dalawang barangay sa Kalasyaw, Pangasinan noon pang 1990 killer earthquake. Simula noon, minor repairs lang daw ang ginawa sa tulay. Mga barangay councilors naman, gumawa din sila ng repairs.
siyempre sa limited na funds nila, hindi nila magawa yung fund. Basta madala lang mga estudyante o mga mag-aaral para makapasok sila sa school nila. Pero pansamantala munang nakatenga ang pagsasaayos ng tulay. Nakatambak din maging ang mga materyales. Ito'y matapos mabalahaw at mahulog ang crane sa ilog na may lalim na 5 talampakan. Ayon sa opisyal ng barangay, nabalahaw ang crane dahil raw sa lambot ng lupa. Ang crane dapat ang magbubuhat ng mga materyales gaya ng troso at steel grill sa pagsasaayos ng tulay. Nung ginagawa na po yung tulay, saka po nila sinimulan yung semento, kaya natigil din po yung tulay dito. Kaya nakikita nyo po, nakalahati yung ginagawang tulay. Saka yung crane din po na inaayos na rin, kaya as soon as possible, basta maayos na po lahat, gagawin na rin po nito. May habang humigit kumulang na 100 metro ang nasabing tulay. Malaki daw na ginhawa para sa mga residente kung sakaling matatapos ang pagsasaayos sa nasabing tulay. 20 minuto kasi ang tatagal kung ikutin pa ng mga residente ang Barangay Lasi papuntang Barangay Lumbang. Hiling nila na agaran na itong matapos para sa mga estudyanteng papasok ngayong pasukan. Saka pwede na din po mag-ano yung mga tricycle kasi yung mga papasok, mas natapadali na po. Opo, yung high school po. Dito na po sila sasakay, hindi po doon iikot pa sila. Papalayo sila. Michael Sison, naghahatid ng Balitang Amyanan. Barangay Cleanup Drive isinagawa sa Dagupan City. Tunghayan sa report ni John Punsoy. Paglilinis sa mga kalsadang prioridad sa isinagawang Barangay Cleanup Drive sa Dagupan City. Nagtulong-tulong ang mga residente sa Barangay Maluwad sa Cleanup Drive. Ito'y bilang bahagi ng paghahanda sa mga epekto ng kalamidad. 2 anak na Aling Nila, naniniwala ito ng kalinisan hindi lang dapat makikita sa bakuran ng bahay. Dapat napapanatili rin ito sa buong barangay. No, iwas sa dinggi, ganun. Tapos yung pag bumaha, hindi mababara yung mga drainage. Isa lang ang Barangay Maluwad sa 10 barangay na binabantayan ng City Health Office dahil sa naitalang mataas na kaso ng dengue. Target ng CHO na magsagawa ng larval survey sa iba pang barangay sa lungsod. Bale, magka-catch sila ng mga kitikite, tapos i-exam nila if yun ba pwedeng maging vector siya nung dengue. Hindi sinasantabi ng health authorities ang posibleng pagtaas ng kaso ng sakit na dengue sa syudad ng Dagupan. May mga isinagawang fogging operation sa mga paaralan kasabay ng Brigada Eskwela. John Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan. Narito naman ang public service announcement mula sa Beneco. Sa mga kapuso natin dyan sa Duntogan, Baguio City, partikular sa mga residente malapit sa Barangay Hall at maging sa Batuag, Akop, Kapongan, Tublay, Benguet, maghapong scheduled power interruption mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang mararanasan sa inyong lugar bukas, June 10. Bahagi ito ng pagsasaayos sa ilang linya ng kuryente ng Beneco. Mga kapuso, muling bumaba ang palitan ng piso kontra dolyar na nasa 46 pesos and 6 centavos. Bumaba din ng bagya ang value ng pound ngayon na nasa 66 pesos at 80 centavos. 36 pesos at 29 centavos naman ang palitan ng Canadian dollar. At nasa 122 pesos and 29 centavos naman ang halaga ng dinar. Oh my God! Traffic update na tayo mga kapuso. May live report si Claire Lacanilo. Claire, kumusta dyan? Isang malamig na hapon sa inyong mga kapuso. Kahit makulimlim at maulan ngayon dito sa Dagupan City ay banayad pa rin at maayos ang daloy ng trapiko. At payo sa mga motorista ay dahan-dahan lang po sa pagmamaneho at sundin ang tamang speed limit dito yan sa Dagupan City. At kantabay po natin ang poso sa pagbabantay ng mga daloy ng trapiko dito yan sa Tapok District, Dagupan City. Balik sa'yo si Jay. Maraming salamat, Claire Lacanilo. Ang latest sa taya ng panahon, atin na ring alamin. Umaga pa lang ngayong araw, nakaranas na ng mga pag-ulan ang iba't ibang panig ng rehiyon ng Ilocos, Cordillera at ilang lugar sa Central at Southern Luzon. Patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng North and Central Luzon dahil na rin sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Wala pa namang namumuong sirkulasyon o anumang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa mga eksperto,
Kadalasang 1 hanggang 2 bagyo ang pumapasok sa bansa tuwing buwan ng Hunyo. Pero dahil sa umiiral pa ring El Nino na ngay papahinana, posibleng 1 lang na bagyo o wala tayong mararanasang bagyo sa bansa ngayong buwan. Anumang lagay ng panahon, mahalagang maging alerto ang lahat. Magplano, magsiguro, makibalita at maging I am ready. Dahil sa pabago-bagong panahon, kaso ng Zika sa Pangasinan Provincial Hospital tumaas. Kaso naman ng dengue sa Ilocos Norte, tumaas din. Tutukan sa report ni Michael Sison. Balik ospital ang 72 taong gulang na si Lolo Rogelio Benitez ng Binmalay, Pangasinan. Una siyang na-admit sa ospital noong May 24 at muli siyang na-admit Miyerkules noong nakaraang linggo dahil sa hirap sa paghinga. Minsan, bawal din po yun kasi makakaamoy ka ng baho. Usok ka nito. Ganito rin ang iniindang sakit ng 81 anyos ni Lolo Rodolfo Robusa mula Kalasyaw. Ilan lang sila sa dumaraming bilang ng nagkakasakit ng asma sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City. Hanggang makaingas, talagang, ito ya, makakapoy. Sa tala ng PPH, 80 outpatient ng ospital ang may asma. Ang ilan dito, mas pinalala pa ng kanilang hypertension. Ito kasi asma, ito ng pinoproblema namin dahil ang nakikita natin itong asma ay salas sa init, salas sa lamig ito, di ba? Biglang umiinit, tapos biglang umuulan sa hapon. Sudden change ng climate, magtitibir ito. Karaniwan daw na umatake ang asma sa umaga at sa gabi. Yung kumakapti na yung lalamunan nila, saka may kasamang sipon-sipon, no? Kasi allergy nga ito eh. O tapos later on, kung yung mga iba eh hindi nila alam na asthma na sila, it will trigger na magkakaroon sila ng wheezing sound. Pagka umiingay, parang pumipito. Sa Ilocos Norte, nababahala naman ang Provincial Health Office dahil tumataas ang kaso ng dengue sa buong lalawigan dahil sa tag-ulan. Sa kanilang datos, umabot na sa 225 ang kaso kung saan Lawag City ang pinakamaraming naitala. Tumaas daw ng 20 kaso ang datos ngayong taon kumpara nung nakaraang taon pero wala namang naitalang nasawi. Dahil dito, agad nagsagawa ng offline linis sa mga kanal. Susuyurin din nila ang mga eskwelahan para masigurong ligtas ang mga mag-aaral laban sa dengue. Lahat ng pwedeng pagbahayan ng tubig para maging stagnant dapat itaob natin para hindi mabuhay ang ating mga lamok. Michael Sison, naghahatid ng Balitang Amyanan. Incoming senior high school students sa Pangasinan National High School, maagang sumailalim na sa orientation. May ulat sa Alfie Tulagan. Binigyang linaw ang mga katanungan ng mga magulang at estudyante papasok sa senior high school program sa Pangasinan National High School sa Lingayen, Pangasinan. Isa na rito ang umano'y pahirap na dulot ng senior high school sa karagdagang 2 taon sa high school. Ang mga magulang na dumalo, mas nalinawan daw sa kabutihang dulot ng senior high school program. Pag matapos nila itong K-12, makapagtrabaho na para makatulong naman. Intindihan ko na. Mas makatulong sa mga mahirap ang buhay. Kaya yung walang pangpaaral ng college, yun mas maganda na yung binigay na yung K-11, K-12. Kabilang kasi sina Ginang Josefina at Juliet sa mga hindi matiyak kung kakayanin pa nilang paaralin ang mga anak sa kolehiyo. Ayon sa pamunuan ng PNHS, walang dapat bayaran para pagpatuloy ang pag-aaral ng senior high school sa mga pampublikong paaralan. Dahil yung thinking nila nga, itong mga anak natin na nagtapos ng grade 10, ay talagang ang tingin nila ay kolehiyo na eh. Kaya sabi ko kanina, huwag mo munang isipin yan dahil you just presume na nasa kolehiyo na kayo. Aabot sa mahigit 1,000 senior high school ang inaasahang papasok sa PNHS sa darating na pasukan. Patuloy din ang konstruksyon sa gusaling gagamitin ng senior high school. Handang-handa na, although kung nakikita nyo, yung building natin ay hindi pa na. But we have already arranged everything for our opening of classes by June 13, especially sa grade 11. Ayon sa DepEd, bahagi ang senior high school sa K-12 program. Dinagdagan ang taon para sa high school. Ang junior high school magsisimula sa grade 7 at grade 10. Habang senior high school naman, ang tawag sa grade 11 at 12. Kung yung mga bata ay gusto nila ng entry point nila para sa kolehiyo or higher education, negosyo or entrepreneur, and at the same time kung gusto din nila ang trabaho, kaagad makakapagtrabaho sila. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan.
Narito muli ang public service announcement. Magkakahiwalay na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa inang bahagi ng Dagupan City bukas, June 10. 9 na oras na power interruption mula alas 7 na umaga hanggang alas 4 ng hapon ang mararanasan sa Barangay Tubang at Mangin. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga at alas 3 hanggang alas 4 ng hapon naman mawawalan ng supply ng kuryente sa Karanglaan, Tubang Road. At tigsa 10 minutong kawalan ng kuryente mula 7 hanggang 7:10 ng umaga at 3:50 hanggang 4 p.m. ang mararanasan sa A.B. Fernandez Avenue, Rizal Street, Tambak, Bulosan, Talisay, Mamalingling at ilang bahagi ng Rivera Street, MH Del Pilar Street, Arellano Street at A.B. Fernandez East. Sa City, may scheduled power interruption ipapatupad sa lugar. At yan ang mga balitang hatid ng tropa ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Kasama si Faye Centeno, ako po si CJ Torida. At ito ang Balitang Amyanan. Tagpuan sa isang waiting shed sa Magaldan, Pangasinan. Claire Lacanilaw, pasok! Natagpuan ang baril na ito sa isang waiting shed sa Barangay Bantayan, Magaldan, Pangasinan, pasado alas 10 kagabi. Habang nagroronda daw ang pulis, nakitaan nila ng kahina-hinalang kilos ang isang grupo sa lugar. I-off-lang nila sana. Nung nakitang puminto yung mobile natin at umatras, nagtakbuhan yung grupo of individual. Naiwan ng grupo ang isang caliber 45 revolver at 2 basyo ng bala sa mismong waiting shed. Mabagal yung atras nun pagyaharap. So, nagkaroon ng chance yung mga individuals na yun na tumakbo. I think there are 3 or 4 individuals na nandun. Agad na dinala ang baril sa crime laboratory para isailalim sa ballistic test. Patuloy pa ang investigasyon ng otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng baril. Claire Lacanilaw, naghahatid ng Balitang Amyanan. Offline massive sita, isasagawa ng LTO kasabay ng pagsisimula ng klase sa Lunes. Paglipana ng mga kolorum na sasakyan, tututukan. Nagbabalik live si Joanne Ponsoy. Joanne? CJ, wag daw magtaka ang publiko kung sa mismong araw ng pasukan sa Lunes ay marami silang makikita na nagkalat ng mga enforcers ng Land Transportation Office sa mga kalsada. Bahagi lamang daw kasi ito ng kanilang massive offline sita sa pagbabalik eskwela. Sa mga kalsada malapit sa mga paaralan at universidad, pwesta ang mga kawani ng Land Transportation Office Dagupan City. Kasabay ng pag-uumpisa ng klase sa Lunes, isang massive offline sita ang sasagawa ng LTO. Kolorum, overloading, yung driving motorcycle without helmet, tapos yung mga bata na nakasakay ng motorsiklo, bawal din yun. May augmentation force na magmumula sa regional office. Aasahan daw kasi ng LTO ang mas mataas na bilang o volume ng sasakyan sa pagbabalik eskwela. Oo, marami. Pati mga red enforcer natin galing sa regional office, kasama doon sa team. Paalala ng LTO, asikasuhin na ng mga motorista ang mga kailangan nilang dokumento para hindi mapabilang sa mapapatawan ng multa. Isa sa mga humabol sa pagkuha ng lisensya, si Joel. Gagamitin daw nito ang kanyang tricycle sa paghatid sundo ng kaanak sa pasukan. Kailangan talaga yun. Dahil? Sa pagdadrive para safety rin. Siyempre, pag sisiting kang LTO, dapat may magpakita kang rehistro, license, DJ, bagamat panahon nga ng tagulan itong pagbabalik eskwela, hindi naman daw ito magiging excuse sa mga enforcers para hindi sitahin itong mga lumalabag sa mga traffic rules and regulation. Lalo't inaasahan din talaga na sa Lunes o sa pagbabalik eskwela ay darami itong mga itatalang mga sasakyan na iikot nga dito sa lungsod ng Dagupan, partikular na itong mga private vehicles. Karaniwan din daw CJ itong mga nasisita ay mga driver ng mga private
vehicles. Mahal itong multa ng LTO. Halimbawa na lamang itong colorum na nasa 6,000 pesos ang multa. Ang overloading naman ay nasa 5,000 pesos ang multa. At kapag wala kang naipakita na lisensya, ay nasa 3,000 pesos naman ang multa. Iba pa dyan, CJ, itong ititiket sa'yo o babayaran mo kapag nasita ka naman ng mga local law enforcers na kapag lumabag ka nga sa mga ordinansa naman dito sa lungsod ng Dagupan. Paalala rin ng ROCJ sa mga motsa habang maaga pa, habang may panahon pa raw o araw, ay dapat mag-procure na sila ng documents, mga pertinent documents na may papakita sakaling masita sila ng mga law enforcers. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy. Samantala, paggawa ng tulay na magdurugtong sa Barangay Longos at Lumbang sa Kalasyaw, Pangasinan, natigil matapos mabalahaw ang crane na ginagamit sa proyekto. May ulat si Michael Season. Nasira ang Longos-Lumbang Bridge na nagdudugtong sa dalawang barangay sa Kalasyaw, Pangasinan noon pang 1990 killer earthquake. Simula noon, minor repairs lang daw ang ginawa sa tulay. Mga barangay councilors naman, gumawa din sila ng repairs. Siyempre, sa limited na funds nila, hindi nila magawa yung funds. Basta madala lang mga estudyante o mga mag-aaral para makapasok sila sa school nila. Pero pansamantala munang nakatenga ang pagsasaayos ng tulay. Nakatambak din maging ang mga materyales. Ito'y matapos mabalahaw at mahulog ang crane sa ilog na may lalim na 5 talampakan. Ayon sa opisyal ng barangay, nabalahaw ang crane dahil raw sa lambot ng lupa. Ang crane dapat ang magbubuhat ng mga materyales gaya ng troso at steel grill sa pagsasaayos ng tulay. Nung ginagawa na po yung tulay, saka po nila sinimulan yung semento. Kaya natigil din po yung tulay dito. Kaya nakikita nyo po, nakalahati yung ginagawang tulay. Saka yung crane din po na inaayos na rin. Kaya as soon as possible, basta maayos na po lahat, gagawin na rin po nito. May habang humigit kumulang na 100 metro ang nasabing tulay. Malaki daw na ginhawa para sa mga residente kung sakaling matatapos ang pagsasaayos sa nasabing tulay. 20 minuto kasi ang tatagal kung ikutin pa ng mga residente ang Barangay Lasi papuntang Barangay Lumbang. Hiling nila na agaran na itong matapos para sa mga estudyanteng papasok ngayong pasukat. Saka pwede na din po mag-ano yung mga tricycle kasi yung mga papasok, mas napapadali na po. Opo, mga high school po. Dito na po sila sasakay, hindi po doon iikot pa sila. Papalayo sila. Michael Season, naghahatid ng Balitang Amyanan. Barangay Cleanup Drive isinagawa sa Dagupan City. Tunghayan sa report ni John Punsoy. Paglilinis sa mga kalsadang prioridad sa isinagawang Barangay Cleanup Drive sa Dagupan City. Nagtulong-tulong ang mga residente sa Barangay Maluwad sa Cleanup Drive. Ito'y bilang bahagi ng paghahanda sa mga epekto ng kalamidad. 2 anak na aling nila, naniniwala ito ng kalinisan hindi lang dapat makikita sa bakuran ng bahay. Dapat napapanatili rin ito sa buong barangay. Iwas sa dinggi, ganun. Tapos yung pag bumaha, hindi mababara yung mga drainage. Isa lang ang Barangay Maluwad sa 10 barangay na binabantayan ng City Health Office dahil sa naitalang mataas na kaso ng dengue. Target ng CHO na magsagawa ng larval survey sa iba pang barangay sa lungsod. Bale, magka-catch sila ng mga kitikite, tapos i-exam nila if yun ba pwedeng maging vector siya ng dengue. Hindi sinasantabi ng health authorities ang posibleng pagtaas ng kaso ng sakit na dengue sa syudad ng Dagupan. May mga isinagawang fogging operation sa mga paaralan kasabay ng Brigada Eskwela. John Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan. Narito naman ang public service announcement mula sa Beneco. Sa mga kapuso natin dyan sa Duntogan, Baguio City, partikular sa mga residente malapit sa Barangay Hall at maging sa Batuag, Akop, Kapongan, Tublay, Benguet, maghapong scheduled power interruption mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang mararanasan sa inyong lugar bukas, June 10. Bahagi ito ng pagsasaayos sa ilang linya ng kuryente ng Beneco. Mga kapuso, muling bumaba ang palitan ng piso kontra dolyar na nasa 46 pesos and 6 centavos. Bumaba din ng bagya ang value ng pound ngayon na nasa 66 pesos at 80 centavos. 36 pesos at 29 centavos naman ang palitan ng Canadian dollar. At nasa 122 pesos and 29 centavos naman ang halaga ng dinar. Oh my God! Traffic update na tayo mga kapuso.
May live report si Claire Lacanilaw. Claire, kumusta dyan? Isang malamig na hapon sa inyo mga kapuso. Kahit makulimlim at maulan ngayon dito sa Dagupan City ay banayad pa rin at maayos ang daloy ng trapiko. At payo sa mga motorista ay dahan-dahan lang po sa pagmamaneho at sundin ang tamang speed limit dito yan sa Dagupan City. At kantabay po natin ang poso sa pagbabantay ng mga daloy ng trapiko dito yan sa Tapok District, Dagupan City. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Ang latest sa taya ng panahon, atin na ring alamin. Umaga pa lang ngayong araw, nakaranas na ng mga pag-ulan ang iba't ibang panig ng rehiyon ng Ilocos, Cordillera at ilang lugar sa Central at Southern Luzon. Patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng North and Central Luzon dahil na rin sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Wala pa namang namumuong sirkulasyon o anumang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa mga eksperto, kadalasang 1 hanggang 2 bagyo ang pumapasok sa bansa tuwing buwan ng Hunyo. Pero dahil sa umiiral pa ring El Nino na ngay papahinana, posibleng 1 lang na bagyo o wala tayong mararanasang bagyo sa bansa ngayong buwan. Anumang lagay ng panahon, mahalagang maging alerto ang lahat. Magplano, magsiguro, makibalita at maging I am ready. Dahil sa pabago-bagong panahon, kaso ng Zika sa Pangasinan Provincial Hospital tumaas. Kaso naman ng dengue sa Ilocos Norte, tumaas din. Tutukan sa report ni Michael Sison. Balik ospital ang 72 taong gulang na si Lolo Rogelio Bingitas ng Binmalay, Pangasinan. Una siyang Barangay Cleanup Drive sa Dagupan City. Tunghayan! Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Mahinang supply ng tubig nararanasan sa ilang lugar sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? CJ, kabilang nga sa nakakaranas ng mahinang supply ng tubig itong bahaging Galvan, Gomez, Rivera at Herrero Perez. Ayon naman sa pamunuan nga ng Dagupan City Water District, kasalukuyan pa rin kasing inaayos itong pumping station sa May Perez. Wala ni isang patak ng tubig na tumutulo sa gripo ni Mang Pablo. Pasado 10:00 na ng umaga pero hindi pa siya nakapaghugas ng pinagkainan. Ang naipong tubig nito kagabi, pagkakasyahin niya na panghugas at maging pangluto ng kanilang pananghalian. Yun ba, maghapon na consumption ng tubig. Kung wala talagang tubig, kukuha ko sa tanke. May kaunting tubig mula sa gripo sa kanilang labahan pero wala pang 1 minuto, wala na ring tumutulong tubig doon. Ayon kay Mang Pablo, malakas lang ang supply ng tubig sa gabi at pahirapan naman ito sa umaga. Usually, mga 7 a.m., default maghapon yan. Hanggang 7 p.m. pa, kung may na, wala, may na. So, mga 8, 9 onwards, lalagas na. Para sa mga magulang na may papag-aralin sa darating na pasukan, doble ang kanilang pasanin dahil sa mahinang supply ng tubig. Oo, mahihirapan yung mga bata sa pagliligo. Usually, sa umaga, wala ang mga tubig. Siyempre, gusto natin magluto ng mga ulamin ng mga bata. Yung mga papasok pa, yung mga naliligo. So, hindi raw na ibibigay ng Dagupan City Water District ang dapat sanay maayos na serbisyo, lalo na sa mga residenteng buwan-buwan nagbabayad ng singil sa tubig. Ayon sa pamunuan ng DCWD, kasalukuyan pa rin sinasaayos ang pumping station sa bahaging Perez, dahilan kung bakit humina ang supply ng tubig sa ilang bahagi ng lungsod. Ipinabiting na po namin yung paggawa ng bagong pump house at saka yung gagamitin na submersible pump and other instrument na gagamitin doon sa pumping station.
Ayon nga sa pamunuan ng Dagupan City Water District, last year pa talaga naumpisahan itong pagsasaayos nga ng pumping station sa bahaging Perez. 25 years na raw kasi ito in service, kaya medyo may kalumaan na itong mga pumping lines at sira na rin yung iba pang gadget nga sa nasabing pumping station. Tapos na itong drilling operation sa nasabing pumping station, pero medyo nahinto nga itong pagsasaayos dahil ongoing pa rin itong bidding nga sa paglalagay ng pump house at mga pumping lines. Ayon rin sa pamunuan nga ng Dagupan City Water District, medyo naging mabagal itong proyekto nila sa nasabing pumping station dahil naabutan din ng election ban itong pagsasaayos sa nasabing facility. Pero kapag okay na raw itong bidding CJ by this month of June, ay inaasahan naman na fully operational na itong pumping station sa May Perez sa first week of August. Umaasa naman CJ nga ang mga consumer ng nasabing pumping station na sana nga ay madaliin na at maayos na kaagad itong nasabing pumping station dahil problema nila itong supply ng tubig sa nalalapit nga pasukan. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy. Barangay Kagawad at dating empleyado ng korte na umano'y sangkot sa iligal na droga, huli sa magkahiwalay na operasyon sa Ilocos Norte at Abra. Nakatutok si GMA News Stringer, RG Lorenzo. Arestado sa drug bypass operation ang isang dating empleyado ng korte sa San Nicolas, Ilocos Norte. Isang pakete ng hininalang shabu at ilang drug paraphernalia ang nakuha sa suspect na si Macneil Kagawan. Nabawi rin ang ginamit na mark money sa operasyon na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Ayon sa pulisya, kabilang sa drug watchlist ang suspect. Itinanggi ni Kagawan ang mga paratang sa kanya, pero maharip pa rin ang suspect sa kaso. So, kinatanggi mo yung paratang? Opo. Anong trabaho mo? Dati po sa RTC Caloocan po ako. RTC? Caloocan. Tapos sa Ilocos? Taga Ilocos po. Timbog na pinagsanib na pwersa ng CIDG, PDEA at Cordillera Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group ang 51 anyos na kagawad na si Jimmy Piñegas ng Barangay Cabaruan, Dolores, Abra. Naaktuhan ang suspect na nagbebenta ng hininalang shabu. Subject natin bibenta ng pinagbabawal na droga sa Barangay Talustog at sa mobile barangay ng municipality ng Dolores. Depensa ng suspect, napag-utusan lang siyang i-deliver ang na-recover na shabu. Umamin naman ang suspect na gumagamit ng illegal na droga. Sasampahan ng reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect. RG Lorenzo, naghahatid ng Balitang Amyanan. Baterya ng backhoe na pagmamayari ng lokal na pamahalaan ng mga Dan Pangasinan, ninakaw. Naka-alerto, Claire Lacanilaw. Tinangay ng mga hindi pa nakikilalang kawatan ng 2 baterya ng backhoe sa dump site ng Barangay Banawang Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa investigasyon, dumulog sa himpilan ng pulisya ang machine operator ng backhoe matapos madiskubre na nawawala ang 2 baterya bandang alas 7 ng umaga kahapon. Nagkakahalaga umano ng 10,000 piso ang nawawalang baterya. Kasi yung operator, kung lalagyan ng tubig, yun nakita na wala na yung battery. Ayon sa caretaker ng dump site, walang nagbabantay sa lugar kaya madali silang nasalisihan. Umakyat umano ang mga kawatan mula sa bubong ng backhoe at kinalas ang isang compartment kung saan nakalagay ang baterya nito. Ang advice na lang is kung sana, i-park nila sa more secure area. Kung yung mga pwedeng may magbantay. Patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad para sa pagkakakilanlan ng mga nakatakas na kawatan. Claire Lacanilaw, naghahatid ng Balitang Amyanan. Pangasinan Police handa na sa pagbabalik eskwela sa Lunes. Police visibility paiigtingin. Nakatutok live si Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, 75% sa buong puwersa ng Pangasinan Police Provincial Office ang mararamdaman ng publiko bilang kanilang pagsuporta sa pagsisimula ng klase sa Lunes.
Mararamdaman ang presensya ng pulisya at mga barangay official sa Pangasinan sa pagsisimula ng klase sa Lunes. Ito ang tiniyak ng Pangasinan Provincial Police Office at mga opisyal ng barangay kaugnay sa Oplan Balik Eskwela. Aming objective is yung masiguro yung kaligtasan ng mga ating mga estudyante sa pasukan. So, which ensure na yung deployment natin ng ating personnel nandoon nakikita at nararamdaman. Mahigit kalahati sa pwersa ng pulisya nakatutok sa pagbibigay seguridad sa pagpasok ng mga bata mula sa pagtawid ng mga estudyante hanggang sa pagmamando ng trapiko. Rekomendasyon din ng mga opisyal ng barangay ang muling pagpipinturan ng mga pedestrian lane o tawiran ng mga estudyante. Pwede nating pinturahan, baguhin para makita ng mga una-una yung mga tumatawid ng mga estudyante. Ilan din sa mga payo o safety tips ng pulis, ihatid sundo ang mga batang mag-aaral, lalo na ang mga unang beses palang papasok sa eskwelahan. Mag-iingat sa mga hindi nila kakilala, huwag makipag-usap sa mga hindi nila kakilala, ingatan yung mga gamit nila o yung mga gadget na maaaring target ng mga magnanakaw. TJ, ayon sa Department of Education, inaasahan na mahigit 20 million na mga estudyante sa buong Pilipinas ang papasok sa Lunes, kabilang na dyan yung mga kindergarten hanggang sa mag-grade 11 o yung tinatawag na senior high school. Wala pa dyan yung bilang ng mga nasa pribadong paaralan. At sa dami niyan, alamin natin ngayon sa pamunuan ng Pangasinan Police Provincial Office kung ano yung kanilang mga paghahanda para naman sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante dito sa ating probinsya sa Pangasinan. Makakasama natin live si Police Superintendent Jackie Candelario, ang Deputy Provincial Director for Operation. Magandang hapon, sir. Unang-una, gaano po kahanda, gaano po kadami ang pwersa ng pulis na magbabantay dito sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante? Ay, opo. Ito nga po ay talagang ang ating PNP po ngayon ay pinagandaan itong ating pong pagbabalik eskwela na kung saan ay meron tayong 386 na PNP personnel at hindi pa yan kasama yung ating mga force multiplier na tinatawag yung mga taga-barangay at saka siyempre ito pong tinatawag nating mga volunteers. At yun nga, meron po tayong 108 na police assistant desk na nasa mga schools po, lalong-lalo na yung mga pampubliko o kaya yung malalaking mga eskwelahan. At ito, at nakikipag-ugnayan pa rin tayo sa mga principal o kaya yung mga administrator ng mga iba't ibang school para po sa ating pong paparating na pagpasok ng mga bata. Sir Jackie, paano po yung diskarte natin doon naman sa pagbabantay? Mananatili ba lang sila doon sa lugar o paikot-ikot po sila sa mga iba't ibang paaralan? So una, ang pulis po natin doon ay merong oras na sila ay naka-monitor doon. Kaya sinabi naming monitor kasi ay tutulong sila sa pag-check ng mga bag din ng mga kabataan. At after noon, kung nakapasok na yung atin pong mga bata, ay ayun, sila ay maglalakad within the vicinity ng atin pong mga schools. At siyempre kapag meron po silang nakita na medyo kahinahinala, ay agad nila itong titingnan at tititahin na agad ito. Sir, sa dami ho ng estudyante, ano po yung mga karagdagang payo niyo po, lalo na sa mga magulang, para naman yun sa kanilang kaligtasan, matiyak po nila, lalo na yung mga pagdadala ng kung ano-ano mga gamit. Ano ho ba yung mga practical tips po natin, karagdagang payo po? Ay, opo, tama yun. So una, kapag yung ating pong bata o yung anak po natin ay walang maghatid sundo, ay dapat yung bata ay i-text niya kung ano man yung plate number nung kanyang sinasakyan, kung ito man ay jeep o kaya ito ay tricycle. At pagkatapos noon at kung sila naman po ay papasok na habang sila ay naglalakad, ayun, siguraduhin yung mga gamit nila, lalong-lalo na yung gadgets, ay nasa kanilang mga bulsa o kaya sa kanilang loob ng bus. At saka syempre, huwag silang makikipag-usap sa mga hindi kakilala, lalong-lalo na kung yun ay hingi ng tulong, lalong-lalo na kung ito ay pera o kahit na anuman. At saka siyempre, lalong-lalo na ngayon, tag-ulan. So dapat ay magdala ng payong itong ating pong mga kabataan. Yan yung isa sa mga pinakamahalagang payo, yung magdala ng payo. Maraming salamat si Police Superintendent Jackie Candelario, ang Deputy Provincial Director for Operation ng Pangasinan TPO. Yan muna ang latest mula dito sa Lingayen, Pangasinan. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan.
Sa kabila ng pagpapataas ng kalsada, banta ng baha sa Talibao, Calasiao, Pangasinan, pinaghahandaan pa rin ng mga residente. Ang kanilang ginagawang paghahanda ating alamin sa ulat ni Michael Season. Lagpas taong baha. Ganito ang kalbaryo ng mga residente ng Barangay Talibao sa Calasiao, Pangasinan tuwing panahon ng tag-ulan. Problema ng mga residente ang transportasyon, kaya't gumagamit na lang sila ng balsa at bangka. Bagay na pinaghahandaan na ng mga residente ngayong tag-ulan. Sa kabila kasi ng pagpapataas ng kalsada sa barangay, problema naman ngayon ng mga residente ang maaring maipong tubig baha sa kanilang mga bahay. Ang mahigit 7 taon ng bangka ng pamilya ni Nanay Rose, nakahanda na sa tabi ng kanilang bahay. Lalo na rin niyang magpagawa ng panibagong hagdan na idudugtong sa bintana ng ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ayan, bangka nakahanda na. Pero, gagamitin pagbaha na dito. Siyempre, hindi ka naman makakababa pag walang bangka. Nakaantabay din ang bangka at hagdan sa bahay ng pamilya ni Nanay Julia. Mahirap. Saka nakakatakot. Meron akong mga anak na babae, hindi marunong lumungon. Saka may apo akong maliit. Isa ang Barangay Talibao sa high-risk areas sa tinukoy ng Calasiao NDRRMO. Maliban sa mga training at information dissemination, inihahanda na rin daw nila ang kanilang equipment laban sa banta ng baha. Nandyan yung parating communication at pangungumusta sa kanila. Michael Season, naghahatid ng Balitang Amyanan. Narito na ang public service announcement mula sa D-Corp. Magkakahiwalay na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa ilang bahagi ng Dagupan City bukas, June 10. 9 na oras na power interruption mula alas 7 na umaga hanggang alas 4 na ng hapon ang mararanasan sa Barangay Tubang at Mangin. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga at alas 3 hanggang alas 4 na ng hapon naman mawawalan ng supply ng kuryente sa Karanglaan, Tubang Road. At tigsa 10 minutong kawalan ng kuryente mula 7 hanggang 7:10 ng umaga at 3:50 hanggang 4 p.m. ang mararanasan sa A.B. Fernandez Avenue, Rizal Street, Tambak, Bulosan, Salisay, Mamalingling at ilang bahagi ng Rivera Street, MH Del Pilar Street, Arellano Street at A.B. Fernandez East. Kalibre 45 baril